Good morning! Happy weekend po sa inyong lahat. Ngayong araw medyo controversial yung ating topic dahil ang topic natin, the role of women in church. Okay, controversial yan dahil may mga Kristiyano, paningin nila, dapat huwag magturo ang mga babae sa church at huwag maging pastor. May mga ibang Kristiyano naman ang pananaw, dapat pwede naman mag-teach ang mga babae at pwedeng maging pastor ang mga babae. So yan ang ating controversial na topic ngayon. Pero hindi tayo sasama sa debate. Okay? Kasi ilang centuries na nilang pinagdedebatihan yan. So, ang gagawin natin ngayon, we will just try to understand yung sulat ni Paul kay Timothy better. And we do this by understanding yung background, yung context ng pagsusulat ng letter ni Paul kay Timothy. Okay? Yan ang gagawin natin ngayong araw. Pero bago tayo pumunta ron, manalangin muna tayo. Heavenly Father, we thank you sa binigay mong pagkakataon namin pag-aralan ng inyong salita. Lord, may your word enlighten us, encourage us, and empower us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bago natin basahin yung text natin, subukan natin intindihin yung context. Okay, unang-una, itong sulat ni Paul, apostle siya, sa kanyang son in the faith. No? Pinalaki niya spiritually na si Timothy. Okay, si Timothy is isang young man, and siya yung pastor ng Ephesian Church. Okay? Church sa Ephesus. At ang church sa Ephesus, gaya ng maraming churches ngayon, may mga problema. Nangunguna dyan yung mga false teachers doon sa church. Merong mga men who were quarreling, nag-aaway sila, tapos yung worship nila medyo magulo. Yan. Okay, ngayon, pangalawang iintindihin natin yung mga babae doon sa first century church sa Ephesus. Okay? Ang mga babae nung araw sa Ephesus, hindi masyadong mahalaga. Kulang sila sa value. Okay? Hindi sila hinayaang maging educated, wala silang bosses sa society. Okay? Pero ano yung tinuro ni Paul? Sabi ni Paul sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave or free, nor there is no male or female, you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin sa mata ng Diyos, pare-pareho lang tayo. Okay? Alam nyo, very important ito sa mga babae doon sa church ng Ephesus sa first century. Kasi nga, for the very first time, they were recognized in society for the very first time. Nagkaroon sila ng pagkakataon to be educated, even Christian education. No? For the first time, they were being part of the leadership ng church. Na ano mangyayari kung yung freedom ng isang tao, kinikim mo, talagang tinutulak mong ganyan. Nako, pag natanggap niya, boom! Yan na nga, sumabog. The women overdid it. All of a sudden, they had the voice. Ngayon, loud and proud naman sila. Okay. So, yan ang context ng ating verse na babasahin ngayong araw. So, 1 Timothy chapter 2, verses 9 to 15. Ito sabi ni Paul, I also want women to dress modestly with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God. A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or have authority over a man. She must be silent. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. Okay, ano ba sinasabi ni Paul dito? Mga lalaki, oy, kayo, away kayo ng away. Doon sa public prayer. Okay, sa language natin ngayon, the men have weaponized yung prayer. Ano ibig sabihin? Siguro, in public prayer sila, Lord, kaawaan mo tong si Raymond dahil tamad na tamad siya. Mga ganon. Nag-aaway tuloy sila. Okay? Pangalawa, yung mga women, may mga problema. Ano may problema nila? Okay. Unang-una yung pananamit ng mga babae. Sabi ni Paul, dapat modest. Okay? Ano ba sabi ng tao? You dress for success. Di ba? Dahil nga ngayon, nagkaroon ng boses yung mga babae. Ngayon, meron na silang halaga sa society. Oops! Nagsuot ngayon sila. Pakita nila yung bagong estado nila. Yun. Sumobra naman. O, di ba? Tapos, nagkaroon tuloy ng problema sa focus. Ibig nagpo-focus sila sa worship. Tinitingnan ng mga tao yung mga suot ng mga babae. Siguro, especially yung mga babae tumitingin sa ibang
babae. Okay, eto, alam mo itong issue ng braided hair, okay? Yung braids ba, bawal yan sa simbahan, okay? Some people are quick to say, yes, bawal yan, nakalagay dyan, oh, di ba? Sabi niya, not with braided hair. Pero alam mo, kailangan natin maintindihan, alam niyo, kailangan natin maintindihan yung context ng braided hair. Ngayon kasi yung braided hair, tinitirintas lang yung buhok, di ba? Walang problema. Pero nung araw, pag tinitirintas yung buhok ng isang babae, naglalagay sila ng mga jewelry dyan. No? Pinupuno nila ng jewelry. Kaya yung babae tuloy, yung buhok niya, punong-puno ng jewelry. Ngayon, ginagawa nila yon to attract attention to themselves. Okay? Kagaya ng mga babae niya, naglalakad. Diba? Pag naglalakad nila. Ba't kaya sila maglakad? Pinapakita yung 5-carat diamond ring. O, diba? Ganon. So, yun ang ibig sabihin ni Paul. Okay? Hindi yung braiding of the hair, but it's the whole aspect na doon ka na nakarely doon sa suot mo, hindi na doon sa kabutihan ng puso mo. Kagaya ng sabi ni Peter sa 1 Peter 3:3-4. Sabi niya sa mga babae, mga asawa specifically, your beauty should not come from outward adornment such as braided hair, at naman, and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle, quiet spirit which is of great worth in God's sight. Hindi sinasabi ni Peter, don't braid your hair, huwag kayo magsuot ng jewelry, huwag kayo manamit ng tama. Okay? Ang sabi niya, let's not define you with these things. Dapat yung itsura ninyo sa mata ng Diyos. Ano ba ang nakikita ng Diyos pag nakatingin ang Diyos sa atin? Okay? A gentle, quiet spirit in the eyes of God. Kasi nga, apparently, yung mga women sa Ephesus were loud and proud. Okay? Sabi ni Paul tuloy sa verse 11, a woman should learn in quietness and full submission. Alam nyo ba sa God's standard, okay? Sa God's standard, submission does not equal inferiority. Ulitin ko ha. Sa mata ng Diyos, kung sinusunod natin ang standard ng Diyos, submission is not inferiority. Actually, sa mata ng Diyos, kung ginagawa natin yung gusto ng Diyos, submission is obedience to God's created order. Okay? Alam nyo, pag vina-violate natin yung God's created order, nagkakaroon ng chaos. Anong resulta ng chaos? Well, the grief. Okay? Here's another saying. Kaya baka alam niyo to. A little learning is a dangerous thing. Yan. Okay. Most scholars agree na ang nangyari sa Ephesus, nung nagkaroon ng little learning yung mga women, okay, they started to know a little bit, now they know everything. Yan. Kulang sa alaman, pero naging loud sila, kaya parang alam na alam nila. Pero kaya sinabi ni Paul, huwag kayong magtuturo. Huwag kayong maging leader kasi kulang pa kayo sa nalalaman ninyo. Okay? And to stress the point, ginamit ni Paul yung example ni Adam at saka ni Eve. Napakadali nating sabihin nga, si Eve ang nagkasala. Diba? Kasi she was the one deceived. Tama yon, pero may kasalanan din si Adam. Unang-una, na-deceive na si Eve. Nagpa-deceive din siya. Okay? Pangalawa, he gave up his role as the leader. Okay, sa Genesis 3:16, makikita natin dito. Yung babae na curse siya. Sabi ng Panginoon, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. So dalawa yan, no? Pain. Pain sa pagpapalaki ng bata, pain sa childbirth, at your desire will be for your husband. Ibig sabihin, gusto mo yung role ng husband mo. Gusto mo ikaw ang leader. Alam mo yun, marami ako nakitang mga household na ganyan. Makita mo, walang peace sa household. Laging away, may conflict. Bakit? Kasi yung babae gusto niyang gawin yung role ng lalaki. Ang gusto naman ng Diyos, yung lalaki dapat ang gumagawa ng role na yun. Yung lalaki naman, imbis na gawin niya yung role niya, gini-give up niya yung role niya. Ang gulo. So, walang masusunod, hindi nasusunod ng Diyos. So, may chaos sa mga bahay. Ngayon, yung final verse of text natin, medyo controversial din to. Okay? Kasi may phrase dito, she will be saved through childbearing. May mga tao, ang alam nila, pag nanganak ka, masasave ka. Paano yung mga walang anak? Hindi ba sila masasave? At saved from what? Saved from child
pain in childbearing and child pain and child bearing and childbirth? Or ano ba talaga pinag-uusapan dito? Okay, again, hindi tayo sasama sa debate. Okay, ang importante rito, okay, we all agree doon sa verse 15, doon sa part 2. Sabi niya, we must continue in faith and love and holiness with propriety. Dapat yan ang as Christians, we should continue to live in faith in our Lord Jesus Christ and allow the love of God to permeate, okay, everything that we do, to live in holiness and self-control by the power of the Holy Spirit. Alam nyo, to be honest, ang daming mga Kristiyano nagdedebate kung saan-saan, no? About things in the Bible. Pero I believe that, some of them may be right, some of them may be wrong, pero kailangan natin maalala, nasa proseso tayo eh. Iba-iba tayo ng spiritual maturity. May mga mas mataas, may mas mababa. Sa ibang bagay din, mataas. Iba-iba tayo ng level, iba-iba tayo ng spiritual maturity. Iba-iba tayo ng pag-unawa sa salita ng Diyos. Okay? Kaya nagkakaroon ng problema. Pero kailangan nating isipin lagi, lahat tayo, anak ng Diyos. And we should exercise love and grace that comes from the Father as we are being conformed to the likeness of His Son by the power of the Holy Spirit. So we agree to disagree sometimes. Di ba? And when we don't agree, don't worry. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Mag-pray tayo. Heavenly Father, we thank you for your word that nakakatulong po sa amin, Panginoon. May you teach us, Lord, love and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Have a great week and God bless you.